Walang chismis-chismis sa kabila. Makinig muna dahil sayang ang Bible study pag hindi napapakinggan, uuwi na walang nangyayari. No? Praise God. So, ang ganda ng mga testimony, mga kapatid, no? Hallelujah. Promise yun ni God, no? Pero meron siyang condition, no? Buksan natin sa Leviticus. Saan ba yun? Leviticus 26 verse 3. Hindi ako nagkakamali. Leviticus 26 verse 3. Yan, tama. Yan. Sabi dyan, if conditional kasi yan. No? Sino gustong pagpalain? May instruction si Lord. Gusto lahat ng Diyos ipagpalain ang lahat ng tao. Kaya lang gusto niya pagpalain yung sumusunod sa Kanya. Yan yun. Kasi sabi niya dyan, no? If you walk in my statutes, yan, no? And keep my commandments and do them, then I will give you rain in due season. Pag binasa niya, tuloy-tuloy mga kapatid, napakaganda niya, no? Ibubuhos ng Diyos ang blessing na hanggang sa malayo, palalawakin ng Diyos ang blessing sa buhay mo. Kung susunod ka muna sa Kanyang salita. Yan, no? At sabi dyan, hindi na sumunod, kasi may mga sumunod, pero hindi nagpatuloy. At sabi dyan, and keep. Yan, no? Kung ano yung sunod mo, no? Manatili ka dyan. Huwag kang susunod. Pagkatapos, hindi ka na bumalik. Hindi. Ang gusto ng Diyos na makaranas ng kanyang pangako ay yung sumunod at nananatili. Yan, no? Praise the Lord. Hallelujah. So last time, napag-aralan natin mga kapatid, no? Ang importance ng water baptism. Yan, no? Praise God, no? Nakasama yun sa John 3:5, no? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, yun na yun, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah. Ngayon, ang pag-aaral natin, no, pag ikaw ay binaptize, no, ano yung kailangan i-baptize sa'yo? Yung name. Yan, no, yung name. The importance of the name. Kasi importante yung name, mga kapatid, no? Nung wala pa ako sa katotohanan, praise God, wala dito hanggang sa abroad, nagbabaptize ako sa title. Kasi ang hawak ko lang yung Matthew 28:19. Baptize. Utos din ni Jesus yun. Dapat masunod yun. No? Sabi ni Lord sa Matthew 28:19, go ye therefore, praise God, di ba? Teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Praise God. So nagbabaptize ako. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Praise God. At tuwing umuwi ako, masaya ako dahil nagamit ako ng Diyos, nakapag-baptize. So feeling ko, I'm doing it right until I met somebody who is a real Christian, mga kapatid, no? At doon ko naunawaan ang bagay na ito, no? Na ang utos pala doon ay baptizing in the name. Di ba? No? Saan sa Matthew 28:19? Utos ni Jesus yan. Marami nagsasabi yan. Di dapat ito masunod. Matthew 28:19. Kasi ang nag-utos dyan, si Jesus. Tama. Tama naman talaga. No, na kailangan masunod dyan. Pero kung susundin natin yan, kailangan sundin yung utos. Ano ba ang utos? Sabi dyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Look at the word name, singular. No? Praise God. Sabi nila, ang Father daw ay name. And ang Son daw ay name. Ang Holy Ghost daw ay name. No? Hindi po yan name. Yan po ang titles ng nag-iisang Diyos. Yan po ay manifestation ng nag-iisang
Diyos, no? As Creator, nakikita natin yung creation ni God. We believe that there is a God, that there is a Father, no? At sa ating cross of Calvary, si Lord Jesus, title niya na naman yun as a Redeemer. At ang Holy Spirit, no? Yan yung kanyang divine nature, no? Praise God sa mga healing, wonders, and miracles, nagmamanifest ang nag-iisang Diyos. So, hindi po yan name. Yan ang kanyang titles or manifestation. At sinabi dyan, singular, baptizing in the name. Kayo mga apostles, hindi po nag-baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, dahil naunawaan nila ang utos. Tayo mga tao naman, hindi natin naunawaan. Paspasa tayo sumunod, hindi nag-iisip, hindi nag-aaral mabuti, basta nalang binautismon sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So, kailangan natin pag-aralan kung gaano ka importante yung name na yan. Yan, no? Dahil kung wala yung name, walang bisa ang bautismo mo. Praise God, no? Pag walang name, walang bisa ang bautismo, mga kapatid. Bakit? Tignan natin sa Acts 4:12. Acts 4:12. Sabi dyan, Amen. Sabi dyan, no? Neither is there salvation in any other. Ano sinabi dyan? Neither. Wala nang iba maliban sa pangalan dito. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit, mula sa langit, hanggang sa silong ng langit, hanggang sa lupa. Wala nang ibang pangalan na binigay ang Diyos para ikaliligtas ang tao, but only in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya kinakailangan talaga yung name. Salvation is in the name kasi. No? Kahit mag-obey ka, kahit magpabaptize ka, pero hindi ka naman nagpabaptize, sa name, you don't receive any salvation. Praise God. Dahil ang name, mga kapatid, no, ang may kapangyarihan para patawarin tayo sa ating kasalanan. Sabi nga dyan sa Matthew 28:18, umpisa natin, no? Meron lamang one name. One name lang. Matthew 28:18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa ating Panginoon sa langit hanggang lupa, mga kapatid. Kaya dapat sundin ang ating Panginoon. Sabi sa 19, going therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sabi sa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. No? Praise God. So lahat ng kapangyarihan binigay sa ating Panginoon Yesus sa langit hanggang sa lupa, mga kapatid. Praise God, no? So, binigyan siya ng kapangyarihan at sa kanya nanggaling ang utos. Amen, no? So, sa kanya binigay ang kapangyarihan at nagbigay siya ng utos. So, dapat sundin yung utos. Bakit? Binigay sa kanya ang kapangyarihan. So, hindi tayo sumusunod sa mga turo ng iba na hindi binigyan ng kapangyarihan. Ang sinusunod natin yung binigyan ng kapangyarihan. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Praise God. Zechariah 14:9. Basa natin. Zechariah 14:9. Praise God. Pinag-usapan natin yung
one name. No? Kasi sa Matthew 28:19, baptizing in the name, singular, no? Nagre-require si Jesus na ang bautismo ay kailangan maganap sa isang pangalan. Hindi sinabi doon, baptizing them in the names with S, hindi. In the name. Praise God. So, ganoon din sa Zechariah 14:9. Amen, no? Buksan natin mga Bibles. And the Lord shall be king over all the earth. And in that day, may tinutukoy ko yung Diyos dyan. That day, future yan mga kapatid. Praise God. And in that day shall there be one Lord and His name one. Sa araw na yun, sabi ng Diyos. Amen, no? Sabi niya, no? And the Lord shall be king over all the earth. Maging hari siya sa buong sanlibutan. At sa araw na yun, yan. Sa araw na yun, praise God, there will there be one. In that day shall there be one Lord, and His name one. Praise God. Kaya kailangan talaga malaman yung nag-iisang name, mga kapatid. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo sa ating Bible study. Dahil kung hindi, pag naputol, hindi ka makukompleto sa kaunawaan sa salita ng Diyos. No? Lagi ka na lang nag-reason out. Kasi pinutol mo, dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral. Tingnan sa Matthew 1:21. Matthew 1:21. Praise God. Hallelujah. At sabi dyan, and she shall bring forth a son. Ang nagsasalita dito ay yung angel, no? Kinakausap niya si Joseph sa panaginip. Kasi nabuntis si Virgin Mary. Nagtaka siya, ba't nabuntis? Di pa nga sila nagsasama. Praise God. So nagsalita angel kay Joseph in a dream. And she shall bring forth a son. Yan ang sinabi ng angel kay Joseph. And thou shalt call his name Jesus. Sino nagbigay ng pangalan kay Joseph? Angel of the Lord. Hindi tao ang nagbigay ng pangalan. Angel mismo ng Diyos ang nagsabi kay Joseph, thou shalt call his name Jesus. At tawagin mo siyang Jesus. Praise God. For he shall save his people from their sins. Kita mo, no? Very indicative. Pangalanan mo siyang Jesus. Yan, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan. Saan tayo makakita ng hindi pa lumalabas yung baby sa tiyan, may bayan na. Yan, kasi nagpapatungo yan sa Diyos na nahayag sa laman. 1 Timothy 3:16. Tatalakay natin yan pagdating sa one ganda pag-aaral. Sabi dyan, for he shall save his people from their sins. 22, now all this was done. Nangyari lahat ito, Joseph. Sabi ng angel, that it might be fulfilled para matupad, which was spoken of the Lord by the prophets. Kasi itong nangyari kay Virgin Mary, mga kapatid, sinabi na ito ng Diyos doon pa lang sa lumang tipan sa pamamagitan ng propeta. Praise God. Kaya alam ng tao. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, no? So the prophet saying, verse 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin Emmanuel? Which being interpreted is God with us. Yan, no? So, kaya ito sinabi ng Diyos sa lumang tipan, sa Isaiah 9:6. Alam natin yan. But let's not go back to that. Mapupunta tayo sa one God na lesson, ano? Dito muna tayo sa importance of the name. Praise God. Basahin natin sa Luke 24:47. No? Yung Matthew 28:19, mga kapatid, yun po yung first meeting ni Jesus sa kanyang mga apostles after he rose from the dead. Yan, di ba? Si Lord ay pinako, tapos namatay,
tapos nalibing, tapos nabuhay after 3 days. After 3 days, nakipagkita si Lord sa kanyang mga apostles. Yun yung Matthew 28:19. Yan. Karamihan sa tao ngayon, tumigil nila sa pag-aaral doon. Hindi nila tinuloy o hindi sila tinuruan dahil meron pang second meeting. Yung unang meeting ay sa loob sa Mount Galilee, that's like 200 kilometers away from Jerusalem. Ito mismo sa loob na ng Jerusalem, yung second meeting. No? Nagpakita ulit si Lord sa kanila. And this is where the Lord gave the name. Yan, sabi sa Luke 24:47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name. Yun, no? Praise God. Sa kanyang pangalan pala. Among all nations beginning at Jerusalem. So ang pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan ay kailangan ipangaral sa kanyang pangalan. Yan yung nagawa ng first and second meeting. So sa first meeting, kailangan nyo mangaral para sa lahat ng mga bansa at magsipagbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Doon pa lang sa Matthew 28:19, take note mga kapatid, Matthew 28:19 is the first meeting. Okay? Sa second meeting, binigay yung name. Okay? Kung kausap mo si Jesus, at sinabi niya sa iyo, magbautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Okay? So, hindi ka makapag-baptize, di ba? Kasi hindi mo alam ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang nangyari sa kanila. Hindi nila alam. Kaya hindi sila makapag-baptize. Sa second meeting, the same person ang nagsabi sa first meeting, ang nagsabi sa second meeting na ang pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan ay sa kanyang pangalan. So ano ini-insinuate ni Jesus doon? That He is the Father, that He is the Son, and that He is the Holy Spirit. Yun. Kaya minsan nagbabasa lang kasi tayo, pero if you are sensitive, sandali. Sabi niya nung una, magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa pangalawang meeting, siya pa rin yun, tayo pa rin. Sabi niya this time, sa pangalan niya. Sinasabi ba niya na siya yung Ama, Anak, Espiritu Santo? Yes. Yun yung nakalagay sa 1 Timothy 3:16. Basahin natin, 1 Timothy 3:16. Praise God. Sabi niya, hallelujah, 1 Timothy 3:16. And without controversy, walang pagtatalo, great is the mystery of godliness. Hanggang ngayon, mystery yan. Nasa mga hindi nakaunawa. No? Great is the mystery of godliness. God, very indicative, was manifest. Bakit sinabing God was manifest? Because God cannot be manifest. Because God is a spirit, John 4:24. No? Pero sinasabi niya, nag-manifest siya. Saan? In the flesh. Sino yung flesh? Yun yung sinabi ng angel sa Matthew 1:21 hanggang 23 kay Joseph. No? Tawagin mo siyang Jesus. Tawagin mo siyang Emmanuel na nangangahulugang kasama niyo ang Diyos. Yan yun mga kapatid. Kasi sabi niya, and without controversy, great is the mystery of godliness. God who is invisible, God who is the Spirit, God who has no flesh, no bones, no blood. Ang sabi niya, was manifest in the flesh. Nung nag-manifest siya in the flesh, He was called the Son of God. Hindi po God the Son, but Son of God. At sabi dyan, justified in the Spirit. Kaya nabuntis si Virgin Mary sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung babasa natin Matthew 1:20 hanggang 23. Ang sabi ng angel sa kanya, ang nasa tiyan niya ay sa banal na spirito.
Yan. Napakalinaw ng storya, mga kapatid, ng sulat, glory to God. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels. Ang mga anghel mismo ng Diyos ang saksi na ang Diyos ay nahayag sa laman sa pamamagitan ng Holy Spirit. Praise God. Kaya nga angels pa ang nagbigay ng pangalan kay Joseph. Tatawagin mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan. Sino ba ang baby na may bayan na? Wala. Sino yun? Yun yung Diyos na nahayag sa laman. Lalapitan niya ang kanyang bayang Israel. Yan yung story niyan, mga kapatid. Praise God. Preach unto the Gentiles. Sino ang preachers of Gentiles? Si Apostle Paul. Sino ang pinreach ni Apostle Paul? Si Jesus Christ. Samantalang sabi diyan sa umpisa, God was manifest in the flesh. Because 1 Timothy 3:16, they already have the understanding, the knowledge, they already have received the Holy Ghost, they already know who is the Son, that He is God's manifestation in the flesh. Kaya sabi ni Apostle Paul John, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up in glory. Sino? Si God. Sa pamagitan ng kanyang flesh. Umakyat, Acts 1:9-10. Habang nagsasalita sila, si Jesus, umangat na si Jesus hanggang sa natakpan na ng clouds. Praise God. Hallelujah. Kailangan kapisado natin yung storya na yan. No? Para pag may nagtanong sa atin, ba't kayo oneness? Kasi ang akala nila sa oneness, Jesus only. Hindi. When you believe in Jesus, you are complete. Diba? Buksan natin sa John 17:3. Kung nananampalataya kay Jesus, kompleto ka na. Ano sabi John? And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast. Ito pala ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ng tao ang nag-iisang tunay na Diyos at yung Jesucristo na kanyang sinugo. Praise God, no? Kaya pag na-rapture at kasama ka, hindi ka maghahanap ng dalawa. Diba? Dahil dito pa lang sa lupa, kilala mo na kung sino ang Panginoong Yesus. Kaya hindi ka aakyat doon, maghahanap ka. Asan yung Ama? Asan yung anak? Asan yung Holy Spirit? Hindi. Kaya nga nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil nakilala mo siya. No? Paksa natin, 1 John 5:20. Kaya mahalaga yung pangalan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa 1 John 5:20. Ito na, yung mga apostles na mismo. Praise God, si John the Beloved na mismo ang nagsalita dyan. And we, sila yan, usap-usap sila. And we know that the Son of God is come. Alam natin, dumating si Christ. Sabi nila, no? And had given us an understanding at binigyan tayo ng kaunawaan. Yan, testimony nila to, sinulat nila. Praise God, that we may know Him. Para makilala natin kung sino siya. Praise God. Di ba sabi kanina sa John 17:3? This is life eternal, that they might know Thee, the only true God. Ano sabi sa John 17:3? Nag-isang tunay na Diyos. O meron lamang isang tunay na Diyos, walang iba. Di ba, no? Pero sabi niya, and Jesus Christ, whom Thou hast sent, nakilala na nila. Kasi 1 John na ito, nasa last part na. At sabi nila dyan, and had given us an understanding that we may know Him that is true. Para makilala natin kung sino itong Jesus Christ na totoo. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God. Di ba? This is the true God and eternal life. Kaya i-connect mo yan sa John 17:3. This is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Kaya ang mananampalataya, bago ma-rapture, bago makapasok sa kaharian ng Diyos, bago mangyari lahat yan,
kilala niya kung sino si Jesus Christ. Walang nararapture na ang tingin niya kay Jesus Christ, second God, or demigod, or junior God, or God the Son. Wala. Alam natin lahat na pag nag-rapture, alam natin lahat, ang hahanapin natin doon, si Jesus Christ. Amen? Dahil kilala na natin si Jesus Christ, siya pala yung only true God na nahayag sa laman. Praise God, no? John 17:6 ay yung pangalan. Tignan natin, kaninong pangalan ba yung dala-dala ni Kristo? Ano sabi niya dito? Ito yung bago pa lang siya ipako. Bago pa lang siya ipako. Ipinanalangin niya sa Ama bilang tao, bilang son, nananalangin din siya. Kasi he had to give us an example. Praise God. Nung siya ay nahayag sa laman, siya ay 100% tao din. Pero 100% God din siya. But this time, he was praying, no, as a son. Ano sinabi niya dito? I have manifested thy name. O, di ba? Nananalangin siya sa Ama. Lord, binigay ko na ang iyong pangalan. Pinakilala na kita. Ano ba yung pangalan na dala-dala ni Christ? Jesus. So, ang Christ, hindi pangalan. Title yun bilang Messiah. The Anointed One. Yan, no? Yung mapapako sa cross of Calvary, our Redeemer. No? Ang dala-dala niyang pangalan bilang tao, bilang son, pangalan ng Diyos. Bakit? Diyos yun na nahayag sa laman. Alam nga naman, magdala ng ibang pangalan yun. Yes, God. Katawan yun ng Diyos nung siya ay nahayag sa laman. No? Kaya ikaw may pangalan ka bilang tao. No? Alam nga naman pumunta sa Paklaran, nag-iba na ang pangalan mo. Di ba? Kahit sa ka pumunta, pangalan mo ang dala mo dahil ikaw yun. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. No? Siya ay banal na spirito. His name is Jesus. Nung nahayag siya sa laman, praise God, dala-dala ng laman ng bugtong ng anak, ang pangalan ng Diyos. Dahil yun ang katawan ng Diyos nung siya ay nahayag sa laman. He was Jesus before. He is Jesus yesterday, and today, and forever. Kaya pagpasok natin sa Kingdom of God, we will worship Jesus because He is the Father. Yan, maliwanag ba? Kaya napakalaga yung name na mabaptize ka in the name. Dahil ang ibabaptize sa'yo, pangalan ng Ama, pangalan ng Diyos. Praise God. Kaya malalong lilinaw yan pag nag-aral na tayo sa oneness of God, no? Hallelujah. Sabi dyan, Luke 24:47, no? Binigay niya na yung name. Yan. Una, sa Matthew 28:19, utos. Pangalawa, kailangan yung utos na binigay niya, ilagay sa kanyang pangalan. So, nagpapakilala na siya doon pala sa Matthew 28:19. Kaya lang, siyempre, hindi naman nila alam na magkakaroon pala ng Lucas 24, second meeting. Kaya wala sa naka-idea na nagbibigay na pala si Jesus ng hint kung sino siya. Doon na lang nila napansin sa second meeting. Sandali, sabi niya, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, this time sa pangalan niya. So, He is the Father. He is the Son. He is the Holy Ghost. Yun, praise God. Pero pag binasa natin yung Lucas 24, umpisa mo sa 44, yung 47, hindi pa rin nila maintindihan yun. Kaya ang Diyos pa rin ang nagbigay sa kanila ng understanding. Nakalagay sa Bible, then open He their understanding that they might understand the Scripture. Ano yung Scripture? Para maunawaan nila ang Old Testament. Kasi nung time nila, wala pang New Testament. Sila ang writer ng New Testament. Basta natin, John 5:43. John 5:43. Amen. I am come in my Father's name. Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. Dumating ako sa pangalan ng aking Ama. Di ba? Yan ang binigay niya kanina sa John 17:6. I have manifested thy name.
Pinakilala na kita sa inyong mga pinili, mga apostol, mga alagad. Ano sinabi niya naman ngayon? Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. John 5:43, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. No, malabo pa ba yan? Praise God. Kung ikaw ang kausap ni Jesus Christ, at alam mo ang pangalan niya, Jesus, at sasabihin niya sa iyo face to face, I have come in my Father's name. Anong pagkaunawa mo doon? Di ba? Jesus ang pangalan ng Ama. Maintindihan mo? Kaya nga naintindihan actually ng mga Pharisees eh. Kaya sabi nila, no, hindi ka namin gustong patuhin dahil sa mabubuting mong gawa. Sabi ng mga Pariseo, gusto ka namin batuin dahil sinasabi mong ikaw yung Ama. Intindihan nila. Praise God. Kaya lang, hindi nila matanggap. Kaya nga sabi dito, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Praise God. No? Kaya, name mga kapatid. Basta natin, John 14:26. John 14:26. Yan. Sabi sa John 14:26, no, be sensitive, no, and be aware of what is being read. But the Comforter, ano yung Comforter? Yan po yung Holy Ghost. Yun yung tanggap na natin. But the Comforter, which is the Holy Ghost. Yan, no? Pinag-alam natin yan, no? Comforter is another name for the Holy Ghost. Holy Spirit is another name for the Holy Ghost. No? Whom the Father will send in my name. Kanina sabi niya, no? Yung binasa natin kanina sa John 5:43, I have come in my Father's name. Ano yung sinabi niya this time? Yung Comforter darating, whom the Father will send in my name. Because He is the Father in the flesh. Kaya alam, dahan-dahan tayo magbasa. No? Kaya mahirap talaga unawain ito sa mga hindi pa kilala kung sino si Jesus Christ. Pagka ang tingin nila kay Jesus Christ is another God or God the Son, malilito talaga sila. Praise God. Pero kung makilala nila kung sino si Jesus Christ, hindi sila mahirapan dito. Nahirapan ba tayo mga kapatid? Hindi, di ba? Praise God. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral sa Bible study. Huwag mag-absent para maunawaan. No? Dahil dulo nito, oneness of God. Praise God. Kasi sabi niya, no, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So we're talking about a name. We're not talking about 2 or 3 or more names. We're talking about only one name. And that name is Jesus. Praise God, no? That name is Jesus. Sabi nito, no? What is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Dash, Jesus. Wala na iba. Praise God. Naalala ko may isa akong nakausap na elder pastor. Pag nag-baptize kayo in the name of Jesus Christ, maraming sasagasaan. Sabi ko, baliktad yata. Pag nag-baptize po tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, maraming babanggain. Dahil lahat na nabaptize sa Bible ng Christians were baptized in the name of Jesus Christ. Kaya pag tayo ay nabaptize in the name of Jesus Christ, walang mababangga. Tayo po yung exact continuation ng Apostles' Doctrine. Praise God. Hallelujah. So, ibig sabihin, di sila nagbabasa. Paano mo masasabi na maraming mababangga? Ibig sabihin, wala kang alam talaga sa Bible.
Ibig sabihin, wala ka talagang record, knowledge of recording sa Bible ng mga taong na-baptize in the name of the Lord Jesus. Kasi kung meron kang alam, hindi mo masasabing maraming mababangga pag nag-baptize ka in the name of Jesus Christ. Actually, we are the exact continuation. Pag tayo ay nag-baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, maraming mababangga. Bakit? Ni isang walang nabaptize sa Bible in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Lahat in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kasi sabi dyan, you will discover how the early church, pag sinabing early church, yung unang church, yung Antioch, no? Yung church nila, Apostle Peter, nila Paul, yan yung early church, yan yung unang church. Yan, no? You will discover how the early church baptized by reading Acts 2:38. Basa natin, Acts 2:38. Hallelujah. Actually, maraming verses sa Bible na mabibigay natin patunay na lahat ng Christians, na lahat ng follower sa Bible, sa Lord ay baptized in the name of Jesus Christ. Ano sabi dyan? Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Para saan? For the remission of sins. Ibig sabihin, pag walang name, walang remission of sins. Praise God. Kaya kinakailangan may name because the name is the one that remits the sin, not the title. Praise God. Every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. May nagsasabi, Pastor, dun sa Lucas 24:47, wala namang sinabing baptism eh. Ang sabi dun, repentance and remission of sins. Wala tayong makikitang salitang baptism dun. Pero yan ang ginamit ni Peter sa baptism. Andyan yung remission and repentance in the name of Jesus Christ. Ano ba nakalagay sa Lucas 24:47? And that repentance and the remission of sins should be preached in His name. Naunawaan nila kung ano yung tinutukoy ni Jesus, kung saan gagamitin yung name. Kaya nga nung sumigaw dito sa Peter, sa Acts 2:8, about water baptism and the receiving of the Holy Ghost, no? Para magkaroon tayo ng remission of sins at sa ating repentance sa ating sins. Praise God, ay kinakailangan sa pangalan ni Jesus Christ. Yan. Naunawa ba natin mga kapatid? Kasi minsan, baka tanungin kayo, wala namang pinaptay, wala namang sinabing water baptism. Sa Lucas 24:47, di ba wala naman talaga? Pero naunawaan nila, kaya ginamit ni Peter yung name sa water baptism and for the remission of sins. Eh, si Peter lang yan, Pastor, di naman yan si Jesus eh. Tandaan natin, sa Lucas 24:47, si Jesus din ang nagputos sa kanila. Yeah, praise God. At si Peter ang binigyan ng Father ng susi ng kaligtasan na makikita sa Matthew 16. Buksan natin, Matthew 16:19. Yan, no? Bakit si Peter? Si Peter ang pumunta sa Hudyo. Si Peter na lang pumunta sa Samaria. Si Peter na lang pumunta sa Gentiles. Bakit? Dahil siya yung binigyan ng God ng susi. Kaya lagi na sila sabi, hindi namin susundin yan. Si Peter lang yan eh. Sandali lang. Si Peter ang pinili ng Diyos para bigyan ng susi ng kaligtasan sa langit. Matthew 16:19, ang sabi dyan ni Jesus sa kanya, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Sino kausap ni Jesus dyan? If you go backwards, Peter. Yeah, no? Peter. Hallelujah. Kaya lack of
knowledge talaga ang tao, kaya ayaw sumunod. Pero kung nakikinig lang talaga sila ngayon, hallelujah, at talagang hindi matigas ang mga puso, hindi ako kalaban, kundi nakasulat sa Bible ang pinapangaral natin. Hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nagpapawas, mga kapatid. Baptism should be in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kasi sabi dyan sa Acts 2:38. Buksan din natin sa Acts 16, Acts 8:16. Ito mga memory verse na ito ng ating mga members, mga kapatid. Acts 8:16. So kanina, sa Acts 2:38, sino yung mga kausap ni Peter doon? Mga Hudyo, mga Jews, mga kapatid, no? Dito naman, mga Samaritans, taga Samaria. Yan. Hallelujah. Tignan natin, mga kapatid. Atras tayo sa 14. Yan. Ang naghayo sa Samaria, mga kapatid, ay si Philip. Praise God. So, nag-share si Philip, lahat sila nagpabaptize in the name of Jesus Christ. Pero look at this, kung gaano kahalaga ang pagtawag niya kay Peter dahil sila mismo na-recognize nila ang pagpili ng Diyos kay Peter. Tingnan nyo Acts 8:14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God. Paano nila na-receive? By means of water baptism. They sent unto them Peter and John. You see? Praise God. Baptized na, no? Naghayo na. Si Philip, praise God. Pero kahit na nagbaptize na sila sa tubig, iniwan ni Philip yun. Pinuntahan pa niya si Peter para samahan mo o bumalik tayo sa Samaria. Bakit? Nare-recognize nila ang authority na binigay ng Diyos kay Peter. You see? Kaya hindi natin pwede sabihin, si Peter lang yan. Wrong. It was Peter chosen by God to receive the keys of salvation of the kingdom of God. Kaya kahit sila ay baptized na, praise God, pinuntahan pa nila si Peter at si John. At sabi sa 15, who when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Wala pang Holy Ghost ang Samaria. For as yet he was fallen upon none of them, only, talagay dyan, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. You see? Kaya yung pagbigay galang sa tinawag ng Diyos mahalaga. Hindi pwedeng lampasan yun. Kita mo, no, nabaptize yung Samaria, naghahayo si Philip. Dapat, pina-altar calling niya na yun. Di ba, no? Pero hindi. Hindi niya tinuloy. Pumunta siya sa Jerusalem. Sinabi niya kay Peter, samahan mo ko. Peter and John, bumalik tayo doon. No, bakit? Kay Peter binigay ng Diyos ang susi. Kaya nung pinatungan na ni Peter, ang mga taga-Samaria, nakatanggap sila ng Holy Ghost. You see? Praise God. Ngayon, kanino binigay ang susi? Sa'yo. Hindi ka pwedeng lampasan. Bakit? Nasa iyo na ang susi. Praise God. Hallelujah. Sabi dyan, no? Mahalaga yung name. Ano sabi dyan? Nabaptize sila in the name of the Lord Jesus, no? At sa 17, then lay they their hands on them and they receive the Holy Ghost. Holy Ghost is another subject. Focus lang tayo sa baptism should be in the name of the Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Buksan lang sa Acts 10:48. Ito yung lahi natin, Gentiles. Praise God. Pag binasa natin kung anong klase si Cornelius, talong-talo tayo dito. Dahil matapat to tao, matuwid, tumutulong sa mga mahihirap, nagpapakain, prayerful. Lahat
Noon na makikita character ng isang religious man, makikita kay Cornelius. Pero ano sinabi ng Diyos sa kanya? Kailangan pa rin siyang mabaptize in the name of the Lord Jesus. Kailangan pa rin siyang makareceive ng Holy Ghost. Kaya pinadala ng Diyos sa kanya si Peter dahil umabot sa throne of God ang kanyang panalangin. Nakuha niyang attention ni Lord. Kailangan niyang mabaptize. Kaya sabi dyan, and He commanded them to be baptized in the name of the Lord. Kailan pa ba hanapin yung Jesus dyan? Hindi na. Kasi ang nagsasalita dyan, mga apostles, no? They assume that those children of God will understand when we say the name of the Lord. What's the name of the Lord? Jesus. Praise God. Di ba, no? Hallelujah. Then pray they him to tarry certain days. Nakareceive to ng Holy Ghost. Nauna ang Holy Ghost. Pero tigil ba dahil nakareceive na ng Holy Ghost? Hindi. Binaptize pa rin sila in the name of the Lord Jesus. Why? Because it is a command. Kaya kahit na nakareceive ka na ng Holy Ghost, kailangan ka pa rin i-baptize in the name of our Lord Jesus. Bakit? Utos yun ni God, hindi pwedeng baliin. Kaya yan yung John 3:5. Verily I say to thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailan maganap sa tao ang dalawa. Kung hindi siya makapasok. Hindi ko sinabi yan. Sinabi yan ni Lord Jesus. Kanina niya sinabi sa John 3:5, kay Nicodemus, isang tapat. Kabisado ang law of Moses, kabisado ang Old Testament. Sasabihan pa rin siya, kailangan mong ma-born again. Walang excuse. No? Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, buksan din natin sa Acts 19:5. Acts 19:5. Sabi diyan, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Sino itong mga to? Ito yung mga nabaptize na ni John the Baptist. Praise God. Imagine, no? Acts 19. Umpisa natin sa 1, mga kapatid. Basahin natin, sino ba itong mga to? Sino ba itong mga binaptize ni Apostle Paul? Praise God. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. So, alam naman natin si Paul, nag-church planting, naghahanap, no? Kung saan siya magkakapaghayo. Napunta siya sa Ephesus. Para maintindihan natin yung mga verses na kiniklaim ng iba, no? I-connect natin para maintindihan. Praise God. Pumunta siya sa Ephesus and finding certain disciples. Pag sinabi kasing disciples, student. Yan, student siya. So student ito ni John the Baptist. He said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believe? But ganun ang tanong ni Apostle Paul kasi andun na si Apostle Paul sa panahon na meron ng Holy Ghost baptism. Di ba? Kaya ganoon din tayo, pag sabi, born again din ako eh. Yun ang tanong natin, automatic. So, narisip mo na yung Holy Ghost? Pag sabi, ano yung Holy Ghost? Okay, kulang pa. Diba? Pero pag tunay, naranasan ko talaga mag-speak in tongues. Tunay, di ba? Kaya ganoon ang tanong ni Apostle Paul. Kasi ando na siya sa panahon na nagbibigay ng Diyos ng Holy Ghost baptism and water baptism in the name of Jesus Christ. So tinanong niya, and he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Praise God. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Wala kaming narinig. Wala kaming narinig. Bakit? Ang nag-alaga sa kanila, si John the Baptist.
Nabanggit lang ng konti ni John the Baptist na yung susunod sa kanya, yun yung magbabaptize sa niya ng Holy Ghost. Pero John the Baptist was never a preacher about Holy Ghost baptism. He was a preacher of baptism of repentance. Walang name. Kaya wala silang alam. Ibig sabihin, itong mga ito ay nabaptize before the death of Jesus Christ. Before the crucifixion. So sabi ni Paul sa kanila, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Yon. So ibig sabihin, nabaptize sila, no? Sa panahon pa ng bago mapako si Christ. So in-explain ni Paul, Apostle Paul, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on Him which should come after Him, that is on Christ Jesus. So, ano sabi sa 5? No? Ano sabi na kanina? Baptized na sila ni John. Oh, pero ano sabi sa 5? And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Dalawang beses sila pinaptize. Pinaptize sila ni John before the crucifixion, and pinaptize sila in the name of the Lord Jesus Christ after crucifixion. Kaya po yung magnanakaw doon, nakatabi ni Christ, no? Hindi yun pinaptize na ligtas. Bakit? Ang water baptism in the name of our Lord Jesus Christ was given after He rose from the dead. Kasi ginagawa nila dahilan na hindi mahalaga ang water baptism. Bakit? Yung magnanakaw nga, hindi na baptize eh. Lack of understanding. No? Hilinawin natin yan. Wala pang utos ang Panginoon Yesus na Matthew 28:19 o Acts 2:38. Wala pang water baptism in the name of Jesus Christ before the cross or during the cross. No? Water baptism in the name of Jesus Christ was given after Jesus Christ rose from the dead. Yan. Kaya yung nakapako, hindi yung pinaptize. Ang kailangan niya, manampalataya. Acknowledgement. Di ba sabi niya kay Lord Jesus? Lord, remember me when thou goest to thy kingdom. Ano ang faith niya? Na si Jesus Christ pupunta sa kingdom. Sabi niya, alalahanin mo ako, Lord. Nagsisi ba siya? Yes. Pinagsabayan pa nga niya isang magnanakaw eh. Tumigil ka dyan. Tayo, may kasalanan. Dapat lang tayong ipako. Dapat lang tayong mamatay sa ating kasalanan. Nag-repent siya doon. Inacknowledge niya ang kanyang kalagayan. Anong next niyang ginawa? Tinawag niya ang Panginoon. Lord, diba? Remember me. Yun ang kaligtasan nung time nila. Pero after Jesus Christ rose from the dead, nagbigay si Lord ng utos, you need to be born again. Malinaw yan. It's all in the Bible, no? People just need to hear. Kaya kailangan mag-share talaga tayo. No? Kasi sabi dyan, no? And there's more verses, no? Para sa mga nagre-record dyan, no? Lahat ng baptism in the name of Jesus Christ, no? Acts 2:38 hanggang 40, Acts 8:12 hanggang 17, Acts 8:34 to 40, yung eunuch, di ba? Even Apostle Paul was baptized by Ananias in the name of the Lord Jesus sa Acts 19, Acts 9:15 to 18, tsaka Acts 22 to 16. Praise God. Acts 10:44, yung kalahit natin. Ang daming nabaptize, all in the name of the Lord Jesus Christ. Acts 16:14 to 15, si Lydia. Si Lydia yung hindi hinayuan, nakarinig lang. Kung baga may naghahayop dyan, nakakarinig lang si Lydia. No? Yung hinahayuan, ayaw magpabaptize. Yung nakarinig lang, yun na nagpabaptize. Diba? Kaya pag nagsashare tayo sa labas, lakas-lakasan yung baka may mga Lydia dyan. Naranasan namin yan, no? Pag nagsishare kami nila Efren, praise God, no? Bunk bed, nakapaikot, dami. Meron, ayaw magpabaptize yung mga hinayuan namin.
Nung nagtanong kami, yung magpapabaptize, yung laging sarado ang kortina na hindi namin kasama. Oh, gusto niyo mag-baptize? Tsaka na lang po, tsaka na lang po. Hindi niyo naunan? Maliwanag po, maliwanag. Pero ayaw pa, ayaw po pa. So pala po, biglang lumabas yung kamay, nasa bintahan, nasa kama niya na may kortina. Hindi nag-join sa amin. Nakikinig pala sa kama niya. Pastor, magpapabaptize. May Lydia para doon. Uy, ginulat mo kami. May tao pala dyan. Mula noon, nakikinig ako sa inyo. Nakahiga lang ako. Ayoko dyan. Di ba? Yapan-yasyan tayo. Out loud. May mga Lydia, mga kapatid. Praise God, no? Sino pa? Acts 16, 30-33, yung jailer. Di ba? Yung kinulong si Paul and Silas. So, pati pamilya niya. Praise God. Acts 18:8. Si Cyprus, tsaka yung buong Corinthian City. Lahat in the name of Jesus Christ. Praise God. Acts 19:1-6, yung binasa natin kanina. Yung mga pinagtize ni John the Baptist, pinagtize ulit ni Paul dahil importante ngayon ang baptism in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Huwag natin sabihin na hindi mahalaga yun. Wrong. Dahil mahalaga yun. At kung hindi mahalaga, wala tayong record sa Bible na lahat pinagtize in the name of Jesus Christ. No? Hallelujah. Romans 6:3 hanggang 5, no? Doon natin natatanggap yung cross of Calvary sa pamagitan sa water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kasabi dyan, it is proper to baptize in the name. Meron pa tayong 9 minutes. It is proper to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Is it proper? No. Kasi hindi yun ang utos. Yun yung utos, pero kailangan masunod yung utos. Di ba? Anak, itong magkano na ba Coke ngayon? Coke salo. 20. Ito 20. Bili ka ng soft drinks. Ayan. Di ba, no? Punta ka naman tindahan. Pabili ng soft drinks. Kung sabihin sa'yo, tindera, meron akong Royal, meron akong Sprite, meron akong Coke. Ano gusto mo, anak? Oh. Ang sabihin mo, hindi mo alam yung name ng iinamin mo. Di ba, no? Ano na lang? Royal? Sige, ito, Royal. Balik sa tatay mo. Hindi ito, gusto ko Coke. Di ba? Kaya hindi ka pwede mag-baptize sa sarili mong understanding, no? Kailangan tignan yung utos. Ano utos? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Yun ang utos. Alamin ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Jesus pala. Amen. Kaya kailangan mag-aaral talaga tuloy-tuloy. Kasi yung kaunawaan natin, hindi naman natin ito nakuha ng 1 linggo lang. Di ba, no? 1 linggo lang. Hal malaman mo na lahat. Hindi yun mangyayari. Sabi dyan, or can we only use the name of Jesus? Let us go to the Word of God and see what the apostles either thought or preached concerning water baptism. Nabasa natin kanina. Acts 2:38, Jews ang kausap ni Peter, baptizing them in the name of our Lord Jesus Christ. Samaritans, Acts 8:16, they are all baptized. They were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Gentiles, di ba? Acts 4:12, no? Binigay yung name. Praise God. Anong name? Jesus, para sa ating mga Hintil. Mula sa Hudyo, hanggang sa Samaritano, hanggang sa Hintil, hanggang sa atin. Isa lang ang inuutos na ibaptize sa atin in the name of the Lord Jesus Christ. Praise God. No, ano pa? Sa Acts 4:12, si Peter nagturo din. Diba? Praise God. Si Paul, Colossians 3:17. Basahin natin ito. Ito hindi pa natin nababasa. Colossians 3:17. Turo ni Apostle Paul. Yan. And whatsoever ye do in word or deed,
Do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Di ba, no? So si God ba, tsaka si Father, dalawa? Hindi. Praise God. Isa lang. Matthew 28:19 was a command, yung kanina, no? Baptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Matthew 28:19 was a command by Jesus to baptize in the name. Kaya maunawaan niya ng tao. Diyan ako nagising. Ay ko nga, no? Baptizing in the name. Kaya lang, hindi natin maunawaan kung walang nag-share sa atin. Ako, for many years, praise God, baptizing in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Na-tsempuan ko yung matandang tunay na Kristiyano. Dinala pa niya ako sa pastor niya. Matigas ako. Dahil talagang matibay ang aking pananampalataya. Praise God. Pero nabuwag talaga. Dahil sabi sa akin, bautismo sa pangalan. Di ba tatay ka? Opo. Di ba anak ka rin? Opo. Di ba tao ka? Opo. Iba yung pangalan mo? Tatay, anak, tao. Tatay, anak, tao. Halika rito. Tatay, anak, tao. Halika rito. Dami dati ng mga tatay nun. Di ba? Doon pa lang tinatanong niya na ako na praise God. Hindi ko alam ito Di ba? Ang ganda ng, di ba blessing pag naunawaan mo? Praise God, no? Nung tinuro sa atin, di ba? Bless us. Wow. Hindi natin alam ito Di ba? Kaya, nung nag-decide ka, yes, pastor. Gusto ko maligtas Di ba? Gusto mo maligtas, baptize ka. Di ba? Ano sabi sa Mark 16:16? He that believeth and is baptized. Hindi pwedeng manampalataya lang tapos ayaw mo magpapaptize. Because being baptized, you become a believer. Amen. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Papahamak. Praise God. Kasi sabi niya, Matthew 28:19 was a command by Jesus to baptize in a name. The apostles did not repeat the words of the command. Hindi nila inulit yung utos. But they did obey it as seen in the scriptures above. Mga binasa natin. Since Father, Son, and the Holy Ghost are titles of the manifestations of the Almighty Spirit and His body, the apostles understood His saving name to be Jesus. Kaya ang Jesus, saving name yun. Ito pa, may maganda kayong malalaman. Can any dare say that the apostles disobeyed the Lord? Meron ba sa inyo dyan na magsasabi na nag-disobey ang apostles? Or failed to baptize properly? Meron ba dito na pwedeng tumayo na hindi talaga sila nakasunod? Wala. The name of the Father, Son, and the Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. Praise God. The actions of the apostles in the book of Acts prove this to be true. Yan, no? Hallelujah. Water baptism according to the Bible and historical references. Meron na lang 5. Anong nagagawa sa'yo? To take upon ourselves the family name. Basta natin, Ephesians 3:14-15. Ephesians 3:14-15. For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Praise God. Binigyan ka ng Diyos ng pangalan. Anong pangalan niyan? Pangalan na ikaw ay kanyang pamilya. Sa Noah's Ark, isang pamilya lang ang nakapasok. Yung sumunod, yung pumasok, di ba? Si Noah, yung kanyang asawa, praise God, yung kanyang 3 anak na lalaki, at yung kanyang 3
naging asawa ng kanyang mga anak. Ilan sila? 8 lang. Praise God. Hallelujah. At nakapasok na sila sa arko. Praise God. Niligtas sila ng tubig. Di ba? Praise God. Sumakay sila sa ark. No? Kung hindi sila sumakay sa ark, nalunod sila. Ano yung ark? Utos ng Diyos. Yung sumakay sila sa ark, yung sumunod sila sa utos ng Diyos, naligtas sila sa salitang Diyos sa pamamagitan ng tubig. Ganon din tayo. Nung ikaw ay nabaptize in the name of the Lord Jesus Christ, tinatakan ka ng pangalan bilang pamilya ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabi niya, no? For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Yan, no? Praise God. Kaya walang aakyat dun na iba ang pangalan. Ang pangalan ko, para sa Holy Spirit, paano ka nakapasok dito? Hindi yun mangyayari. Praise God. Sabi dyan, the church began with teachings of the doctrine, Acts 2:38. Ang church, no, nagsimula sa doctrine ng Acts 2:38. Praise God. Kaya ang true church, scripturally, biblically, is not the building. It's not 1,000 members. It's not 5 members. Ang true church are those who are baptized in the name of the Lord Jesus Christ and have received the Holy Ghost. Yan yung church. Kahit makipagtalo pa sa atin ang mga tao, yan ang nakasulat. It is written. Kaya kahit anong pagsubok pinagdadaanan mo, temporary lang yan. Church ka ng Diyos. Pamilya ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Number 3, this teaching has been continued over the ages of time by the church. Acts 2:42. Basa natin. Praise God. Acts 2:42. Yan, sabi dyan, no? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. Sino itong mga to? Kung atas ka dyan, yan yung 3,000 na baptize. Nag-preach si Peter, nagbabaptize yung 3,000, umalis, hindi, nagpatuloy. Oh. Hanggang sa atin ngayon. Hindi iba. Hindi iba. Praise God. Hallelujah. Number 4, it is followed by a promise. Ano yung promise? Acts 2:38. Basa natin. Memory verse. Yan. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. That's one. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. May promise. Kaya pag nagpabaptize ka in the name of Jesus Christ, maging excited ka. Kung wala ka pang Holy Ghost today, marireceive mo mamaya ang Holy Ghost. Huwag kang matakot. Maging excited ka. Bakit? Promise yan ng Diyos. Hindi yan naintindihan ng mga tao, hindi nag-aaral ng Word of God. No? Kaya nalilito sila. Pero tayo, hindi yan takot. Nag-e-enjoy tayo. No? Dahil promise yan ng Diyos at naranasan natin lahat yan. Sabi nila sa mga apostles ng Loyan, no. Tignan natin kung kanino yan promise. Acts 2:39. For the promises unto you. Sino kasabot ni Peter dyan? Yung Jews. Ano pa? And to your children. Sabi nila pa sa mga apostles na Loyan, hindi. Pati nga bata, oh. And to all that are afar off. Sino yan? Tayo na yan. Di ba kumapit na sa atin? Ano pa? Even as many as the Lord our God shall call, habang may buhay. Promise yan ng Diyos. Hallelujah. Kung hindi pa nag-rapture, namatay ka na,
Promise siya ng Diyos sa iyong apu-apuhan. Mangyayari yan. Praise God. 5. His name is great. Malachi 1:11. Second to the last verse. Malachi 1:11. Amen. From the rising of the sun, even unto the going down of the same. No? My name shall be great among the Gentiles. Praise God. And in every place, incense shall be offered unto my name. Ano yun? Yung prayer, di ba? And a pure offering. For my name shall be great among the heathen, said the Lord of hosts. Praise God. Hallelujah. Last verse. Psalms 79:9. Psalms 79:9. Praise God. Sabi sa Psalm 79 verse 9, help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name, and deliver us, and purge away our sins for Thy name's sake. Kaya ang name ay importante, mga kapatid. Kaya kung hindi ka pabaptize in the name, nung narinig ko yan, praise God, pabaptize ka agad ako. Ano unang baptisin natin? Yung wisik. Di ba, baby pa lang tayo? Di ba, yun ka? Yung tatay natin, tsaka nanay natin, no? Pininyagan tayo. Di ba, no? Ay, ba't ginagawa niya? Ako nag-repent para sa iyo. Okay. Pagtanda naman natin, ayan na, baptize nyo. Baptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Okay, feeling born again. Rapture, nag-rapture. Buti hindi pa nag-rapture. Nung nalaman ko, kailangan pala yung name, sabi ko sa pastor, ngayon din, gusto ko mabautismoan sa pangalan ni Jesus. Dalhin niyo ako sa dagat. Sarap ng pakiramdam pag ikaw ay nakasunod sa utos ng Diyos. Diba? Sabi sa Leviticus 26:3, if you obey my statutes and keep my commandments, I will send you rain. Wow. Ano yun? Holy Ghost. Whew. Praise God. Hallelujah. So, sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, at pagsamba. Dahil kung wala ang Diyos, wala tayo dito ngayon, mga kapatid. So God be all the glory. Be baptized in the name of Jesus Christ today. Thank you, Lord Jesus. Praise God.